Isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat mga gaw. Welcome naman po ulit dito sa aking munting channel. Sa video na to ay meron po akong ibabahagi na isang paraan ko po sa pagbibigay ng magandang kalusugan ng aking mga alagang mga manok. So sa araw na to ay konti lamang po yung ibibigay ko na feeds dahil meron po akong ihahalo sa kanila o ipapakain sa mga alaga ko dito na mga dahon-dahon. Yan. At itong dahon na to mga agaw ay sobrang epektibo po at napakaganda po para sa kalusugan ng ating mga alagang mga manok. Yan, kung makikita nyo po, yan po ay malunggay leaves. So nakaharvest po ako dito ng marami-rami pong dahon. So syempre, meron din po yung feeds na ibibigay ko pero konti lamang po. Napakarami po talagang health benefits ang makukuha ng mga alaga nating mga manok galing sa dahon ng malunggay. So ito po ay libre lamang, hindi na po tayo gagastos, konting tiyaga lang sa pagtatanim at malaking tulong na po yung maibibigay sa ating manukan. At ayon po sa pag-aaral, yung tannins at saponins compound po ng malunggay leaves ay nagtataglay po ng malakas na anti-parasitic properties na pwede rin po nating matatawag o mai-consider na isa pong deworming agent. Yan. Maliban pa po doon sa dalawang compounds na yon, ito pong malunggay leaves ay nagtataglay po ng mataas na content ng potassium na katulad ng sa saging at saka vitamin C na rin ng katulad sa kalamansi na malaki pong tulong sa magandang kalusugan o katawan ng ating mga alagang manok at sa kanilang immune system. At ito naman po mga alagang manok dito mga gaw, wala po itong inaatrasan ng mga dahon-dahon. Kahit na anong klaseng dahon ipapakain ko sa kanila ay kanila pong kinakain dahil 1 month to 2 months old pa lamang po sila nasisiw ay sinasanay ko na po sila na pakainin nitong mga dahon-dahon dito na available dito sa bakura namin. Lahat pong dahon na yan mga gaw ay mauubos po nila yan bandang tanghali or pinakamahaba na yon yung bandang alauna ng hapon. So ubos po talaga yan, wala pong matitira. Bawat linggo po ay meron pong isang araw dyan na majority po sa kanilang tinutuka umaga at saka hapon ay mga dahon po o kahit na anong klaseng dahon o pakain ko sa kanila. Yan. At kukunti lamang po yung feeds na ibibigay ko. So iba-iba naman po yung ipapakain ko sa kanila bawat linggo para naman po hindi po mauubos yung mga tanim ko dito na pang sustain sa kanilang patuka. At yun naman pong ibang mga klaseng pinapatuka ko sa mga alaga ko dito ay meron na po akong mga video nun. Pwede nyo po yung panoorin at pakibisita na lang po sa ating munting channel, Agaw Senior Crossbred, at doon makikita nyo po yung mga iba-ibang pakain ko sa aking mga alaga na nakakasave po ako talaga dahil hindi na po masyadong maramihan yung feeds na ibinibigay ko bawat pakain ko sa kanila umaga at saka hapon. At pagdating naman po ng hapon ay ganyan pa rin yung patuka sa kanila, konting feeds at saka malunggay. Hindi naman po yan nagsasawa sa malunggay dahil po kahit yung mga puno ko ng malunggay dito, mga tanim ko ay kanila pong tinutuka. Minsan po yung iba nga ay nabubutas na yung maliit na puno o yung iba ay natutumba na dahil sa kanila, sa kakatuka nila doon sa puno o sa balat dahil gustong-gusto nila po yon. Ayan mga gaw, kahit na ganito lang yung pamamaraan ko dito sa hangarin ko po na makatipid at makasurvive sa pagmamanok, yan, maganda rin po yung resulta ng pagpapakain ko sa kanila ng kahit na anong mga herbal o mga dahon-dahon. So lahat naman pong mga inahin yan ay nangingitlog po lahat yan. So wala pong problema, maganda po yung naibigay ng mga dahon-dahon. Hanggang sa muli naman po, maraming salamat po.